pag nirelease po natin to, no, sa mga nasa batching plant na gumagamit ito, pag nirelease natin to, magbibiling kulay green dito. So dapat po ganoon yung, ayan, kita nyo. Then every 2 seconds magbiblink to. Okay po, ibig sabihin ay active yung device, walang problema. So unahin nating pag-anahin to. Halimbawa ito pong post button na ito, post button A. Itong post button A na to ay naka-assign sa forward contactor. So kailangan gumana itong forward contactor. And then itong post button B dito sa remote controller na to ay naka-assign naman sa reverse contactor. So kailangan gumana itong reverse contactor once na inres ito ni operator. Okay po. So itong post button A para po sa forward contactor. Yan po. So nagkaroon tayo ng problema dito sa conveyor natin, dito sa bucket conveyor. Kasi itong remote control na ito ay ayaw nang gumana. Ito yung pinaka-transmitter at ito naman yung receiver. So tinatry ko na paganahin pero hindi siya nagre-response. So kasi napaka-importante nitong remote control na ito para sa mga operator ng loader. Kasi kung wala ito ay mahihirapan silang magkarga ng mga materyales dito sa bucket. Ito yan papunta doon sa tinatala ito ng conveyor doon sa bucket na yan. So dito namang receiver na yan, may ilaw naman siya. So tinignan ko na rin yung piece niyan, okay naman, walang problema sa receiver. Dito lang may problema sa transmitter. So tingnan po natin to, and then may bago tayong in order na ganitong klase, pero magkaiba lang sila ng model, no? Magkaiba ng model, kaya kailangan na i-trace pa rin natin kasi magkakaiba yung connection dito. So let's go, tingnan po natin to kung anong problem to, and then share ko sa inyo kung paano i-connecta itong mga wires na to dito sa transmitter at saka receiver para dito sa ating control panel na ito. Okay, sa ngayon minamanual nila ito, so nahihirapan sila, bumababa sila ng yung operator, loader operator, bumababa sila para paganahin to. So let's go. So ito yung lumang remote transmitter. Nabuksan ko na ito, papakita ko na lang sa inyo kung ano yung naging problema nito, no? So mayroon itong dalawang screw dito na dapat tanggalin para mabuksan, and then mayroon din po dito sa parting ibaba dalawang screw. Dito natin umpisang buksan ito. Okay, natanggal ko na rin yung screw nito, babatakin na lang natin to. Ayan, then tanggalin din po natin itong pang part sa may push button. Yan. Okay, so ito yung transmitter board. Ang naging problema nito, ito pong support nito sa bawat gilid, itong isa na to ay nabingkong to, na deform yan, no? Tinanong ko yung loader operator kung anong nangyari kasi parang nasagasaan to ng gulong nila eh. Matigas to eh, hindi basta ito mababaliko ng ganito, o baka sinadya. So nung nabaliko to, yung board nagkaroon ng lamat. Kita nyo po. So dito sa board natin na to, sa PCB board na to, andyan yung mga circuit natin, electronic circuit. So nagkaroon ng lamat ito, parang nabiyak na siya dito. Okay, yung circuit niya, na-disconnect na yung mga circuit dito. At sa parting likuran, itong electronic parts na to, parang diode to, tatlo, ay naapektuhan na rin. Kaya kahit supplyin ko ito ng 6 volts DC, ay wala tayong makikita na indication lamp dito. So yan yung naging problema nito. Okay, ngayon mayroon tayong in order na bago, magkaiba lang ng model, papakita ko po sa inyo. Set aside natin ito dito.
So bali ito na po yung bago nating remote controller, isang transmitter at saka isang receiver. Itong transmitter natin ay 6 volts DC supply. Ganitong klase na ng battery ang ginamit ko para tumagal heavy duty. Ang original po kasing battery nito ay ganitong klase. Mahina po ito, 1.5 volts, 6 volts lahat ito. Madali itong madrain. Lalo pat gamit na gamit yung conveyor. Okay po, so ito pong remote controller ay mayroong 6 na push button, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. At ang bawat push button po na ito ay mayroong naka-assign na letra para dito. Katulad po ng makikita o mababasa natin sa drawing ito. Ito yung pinaka-operation guide na kasama nitong device na ito. Okay, so tingnan po natin yung pinaka-drawing nitong remote transmitter at saka nitong receiver. So bali ito po yan. Ito. So dito makikita natin sa drawing na ito yung A, B, C, D, E, and F. So ito ang A, B, C, D, E, and F. At ang bawat push button po na ito ay may naka-assign dito na kanya-kanyang contacts. Halimbawa itong A ay para po sa contacts ng relay K1. Then itong B ay para dito sa contact ng relay K2. And ganun din po dito sa iba. Halimbawa, pinares ito ni operator, itong push button A. Ito po yan, up, nakalagay dito sa actual nitong transmitter. So kapag pinares ito ni loader operator, mag-activate yung relay K1. Ito po yan. Itong mga relay na ito, nandito po mismo yan sa receiver. Mag-activate to, so magko-close po yan. Kapag ka nag-activate itong relay K1, dapat na mag-energize yung contactor na naka-assign dito. Halimbawa, ang naka-assign sa push button na ito ay forward contactor. So pag press ni loader operator dito sa push button A, mag-i-energize ang relay K1. Pag nag-energize po ito, kailangan mag-activate yung forward contactor. Which is yung contactor na yon ay naka-install doon sa motor control panel. Ito pong remote controller na ito, o itong transmitter na ito, ay malayo dito sa receiver. Ito pong receiver ay naka-install katabi ng motor controller. More or less 5 meters away, kaya po niyang makipag-usap dito sa receiver. Kaya kahit malayo yung loader operator, kaya niyang i-operate yung mga contactor na naka-install doon sa motor control panel. So yan po yung gamit nitong industrial remote controller na ito. Gamit na gamit po ito dito sa batching plant at maging sa mga crane o yung makikita nyo sa workshop, mayroong hoist crane doon. Ginagamit din po yung ganitong klase ng controller. Okay po, so bali bago ko po ito i-install doon sa field, ay titestingin muna natin to kung talagang gumagana itong dalawang itong transmitter at saka receiver, para hindi masayang yung oras natin doon. Kasi pagka in-install ko ito directly, lalo pat yung dating transmitter doon ay iba yung model dito. So para hindi masayang yung oras natin doon, testingin natin ito. At ito ay gusto kong i-share sa inyo ngayon, para once na ma-encounter nyo ang ganitong klase ng controller, ay mayroon na po kayong idea. Okay po. So sa demonstration po natin, itong wiring connection, itong transmitter na ito, ay gagamit po tayo dito ng dalawang contactor. At mayroon na itong kasama na indicator. Na ibig sabihin yan, pag nag-energize itong contactor na ito, iilaw din to. Ganon din itong isa. Then gumamit ako rito ng isang circuit breaker. At gagamit din po tayo dito ng isang push button. For demonstration ay ganitong klase ng push button ang gagamitin natin. Wala kasi akong available ng lock and type na push button o yung mushroom type. So ito pong transmitter natin ay 16 yung wires na nandito. At ang bawat core na to o itong wires na ito ay may kanya-kanyang number na nakalagay. Katulad din po ng makikita natin dito sa manual nito. Ito po yan. 1 to 16. So ibig sabihin ay 16 itong core na to. Ang uunahin nating wiringan itong supply niya rito, itong 15 at saka 16. So ang system voltage namin dito ay 380 volts per wire. So ang gagamitin natin ay line to neutral, 230 volts. Then susunod natin ang 13 and 14, which is ito yung para sa emergency stop. And then itong dalawang relay na ito, K1 at saka K2, which is push button A and push button B. Ito po yan.
A and B, ay ito yung gagamitin natin sa dalawang contactor. Okay po, so unahin natin itong supply para dito sa receiver, 15 and 16. So yung 15 and 16, hanapin lang natin dito yung leads 15 and 16 para susupplyan natin yan ng 220 volts. Ito pong device na ito, para bago tayo magkalimutan, yung supply niya ay 85 volts hanggang 265 volts, minimum and maximum. So itong drawing na naandito sa manual, ito po yan, makikita rin po natin dito sa side nitong transmitter. Okay po, so yung 15 and 16, ito 16 nga ba ito? Tama, ito 16. Ito po yan, kikita nyo ba? Malabo na yung ating lens ng ating cellphone. Then ito yung 15. Okay po, black and red. So itong 16 ay base dito sa drawing natin ay iko-connecta natin sa circuit breaker. Okay, so ilagay natin ito dito, kikita ba? Yan, itaas ko ng kaunti itong ating camera para makover niya lahat. Ayan po, makikita niyo na lahat. So itong 16, kukonect natin dito sa load side nitong circuit breaker. Ito po yan. Okay po, so balatan natin ito, habaan ko ng konti para itupi ko to kasi wala tayong lugs. Then connect natin dito sa load side ng circuit breaker. Okay po, then itong 15 ay kukonect natin sa neutral. Okay, ang neutral hindi na natin idadaan sa circuit breaker, so gagamit na lang po tayo dito ng isang terminal block ganito. Okay po, ilagay ko ito dito. Yan, okay po, so ito yung supply natin para dito. So pamaya, bago matapos yung wiring natin, ay susupplyan natin ito dito. Okay po, then ang isunod natin ay itong emergency stop 13 and 14. So hanapin natin itong 13 and 14. Ang 13 and 14 ay ito, number 13, and then ito yung 14. Okay po, balatan ko ito dito. Yan, so ito pong number 14, mapapansin nyo po sa drawing natin, may protected nitong fuse. So ang gagawin natin dito, dahil ito ay common, i-connect natin itong number 14 sa circuit breaker. Dito rin po sa load side nitong circuit breaker. Kaya ang mangyayari po niyan, yung 14 at saka 16 ay susupplyan natin ito. Dito sa load side ng circuit breaker. So ang number 14 ay ito po, ang number 14. Isasama ko ito dito sa number 16. Okay po. And then itong number 13 ay sa emergency stop. Kukonect natin ito sa emergency stop. Ito yung emergency stop natin dito sa isang terminal block nito o terminal point. Yan, i-connect na natin. Okay po. And then ito pong isang terminal point itong emergency stop ay i-connect po natin yan dito. Dito na po sa relay.
dito sa common mismo nitong relay sa number 3. Okay po, so hanapin natin tong 1, 2, and 3. Okay po. So dito, yung natitirang leads, ito yung number 3, ito yung number 1, and then ito ay number 2. Yan. So bali ito po yan. So lagyan ko po ito ng electrical tape para hindi po ito magkahiwa-hiwalay. Okay? At hindi mahalo dito sa ibang wire. Okay po. So ito yung number 3, which is ito yung common nitong relay K1 and relay K2. Balatan ko ito at i-connecta ko po ito dito sa isang terminal point ng emergency stop. Okay po. So yan po, na i-connecta ko na rito sa emergency stop. Itaob po natin ito ganito dito. Yan. And then ito pong core number 1 and core number 2 ay i-connecta po natin ito dito sa coil ng contactor, which is naka-assign po ito sa push button A and push button B. So unahin po natin itong core number 1. I-connect ko ito dito sa A1 itong contactor. Balatan ko po ito dito. Then yung A1 ko ng contactor, bali ito po yan. So isama natin yan dito sa indication lamp, dito sa leads ng indication lamp. And then itong core number 2, which is para po sa push button B, ay dito naman sa isang contactor sa A1. So i-connect natin ito dito. Yan. So yan po, connect na natin. So halos na i-connect na po natin yung wiring connection nitong contactor dito sa device, sa remote controller device natin. So kung mapapansin nyo po, lalo na po ng mga baguhan nating electrician, ano po, yung ginawa nating wiring simula dito sa load side ng circuit breaker, no, 16, sinuplayan natin ang common ng emergency stop. Then yung isang terminal point ng emergency stop, sinuplayan natin itong common ng relay. Kumbaga yung connection po natin dito naka-series from power to emergency stop hanggang dito sa common ng relay. And then yung dalawang contacts ng relay K1 at saka K2, which is designated dito sa push button na ito, A and B, ay nakakonekta rito sa A1 ng contactor. So ibig sabihin po niyan, pag press natin nitong push button na ito, which is ito po yan, kailangan ay gumana itong contactor na ito. Ganon din dito sa push button B. Dito po yan. Pag press na operator dito sa push button na ito, ay dapat na gumana itong contactor na ito. Okay po. So ang kulang na lamang po natin dito ay yung A2 nitong coil ng magnetic contactor. Supplyan natin ito. I-connect natin dito sa neutral. Okay po. So ito pong A2 ng contactor ay i-connect natin sa neutral para magkaroon po tayo ng complete circuit from line 1 to line 2. Okay po. And then dito rin sa A2 ng isang contactor. So yan, okay na po. Then ito ay kukonect natin dito sa neutral. Ito yung neutral natin. Okay po. Kukonect ko ito dito sa okay. So sana po ay nasusundan nyo yung wiring connection natin dito. Lalo na po ng ating mga kaibigang electrician na nag-uumpisa pa lamang sa larangan ng motor control. At yan naman pong ginawa nating pag-wiring dito ay step by step base po sa manual o drawing manual nitong devices na to.
So ang kulang na lang po natin yung supply natin dito sa line side ng circuit breaker at saka dito sa neutral. So lagyan po natin yan. So halos nakumpleto na po natin yung wiring natin dito sa remote controller na ito. At yan po ay base dito sa drawing nitong device na to. Okay po, so testingin na po natin to. So supplyan na po natin to. Ito yung ating plug. I-plug po natin to dito. Then i-on natin. Nakikita ba? Yan. So pagka on natin ang circuit breaker, meron siyang indication lamp dito. Naka power on. And itong signal niya nagbi-blink. Ibig sabihin active ito device nito. Okay. And then dito po sa transmitter natin naka-lock in yung emergency stop. Ibig sabihin naka-activate ito. I-release po natin to. Pag ni-release po natin to, no, sa mga nasa batching plant na gumagamit ito, pag ni-release natin to, magbibiling kulay green dito. So dapat po ganoon yung, ayan, kita nyo. Then every 2 seconds magbiblink to. Okay po. Ibig sabihin ay active yung device. Walang problema. So unahin nating pag-anahin to. Halimbawa ito pong post button na ito, post button A. Itong post button A na ito ay naka-assign sa forward contactor. So kailangan gumana itong forward contactor. And then itong post button B dito sa remote controller na ito ay naka-assign naman sa reverse contactor. So kailangan gumana itong reverse contactor once na inires ito ni operator. Okay po. So itong post button A para po sa forward contactor. Yan po. So nag-energize yung magnetic contactor. Ito pong mga devices na ito, itong magnetic contactor na ito ay naka-install doon sa motor control panel. Then yung loader operator nakasakay doon sa kanyang machine o sa kanyang loader ay hawak naman niya itong transmitter na ito, itong remote controller. Then ito pong B na to, kailangan pag pinres ni operator ito, dapat ito ang gagana, itong forward contactor. So maingay. Okay po. Then i-activate natin ang emergency switch dito sa remote controller at maging dito sa emergency switch na nasa panel. Okay. So i-press ko to, then nagkaroon po ng problema, emergency, nakita ng operator, kailangan i-activate niya kagad to. Okay po. So nag-de-energize yung magnetic contactor. Then i-release natin to at then i-activate naman natin itong emergency post button doon sa panel. So once again, i-energize natin itong contactor. Then biglang nagkaroon ng problema, kailangan na i-press natin ang emergency post button. Okay po. So yan po yung basic wiring connection nitong device na ito. Itong industrial remote controller by Apollo system. At yan po ay base dito sa drawing na naka-indicate dito sa manual nitong device na to. Okay po. At ito ay pwede na nating i-install doon sa panel. Pag may pagkakataon po tayo doon sa field side na makapag-video, ay gagawan po natin yan ng video tutorial para makita nyo rin po kung paano ito i-wiring doon sa existing panel na 15 years nang naka-install doon sa field. Okay po, so yan po ang tutorial natin ngayon. Sana po ay may natutunan kayo sa tutorial natin ito. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, baka naman paki-subscribe po para po manatiling alive itong ating channel. At paki-share na rin po itong ating channel, maging itong ganitong video tutorial sa iba nating kapwa Pinoy electrician. Lalo na po sa mga baguhan na nag-uumpisa pa lamang mag-aral sa motor control. Mabuhay po tayong mga Pilipino.